Okay. So, masakit isipin na itong pera ng budget, no? Itong mga ating mga kongresista at itong ating mga senador na tayong taong bayan, hindi natin alam na kinukurakot na pala yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Lumabas kasi itong issue na ito dahil nga dito sa pagpuna nila ni VP Sara sa confidential funds. Ngayon, ang supporters nitong si VP Sara na alam naman natin na sobrang dami, gusto rin paimbestigahan yung mga expenses na ginamit ng ating mga senador at congressman. Ngayon, isa ito si Ping Lacson na gumawa ng resolution na ang kanilang liquidation ay through certification na nabuking ito ni Sas Rogando, no? Napanood ko kagabi yung kanyang vlog na ipapakita ko sa inyo na binuking talaga ni Sas na nagsisinungaling itong si Ping Lacson. Na sabi ni Ping Lacson na binago na raw niya yung kanyang resolusyon na ginawa na ang layunin raw yung liquidation ng mga ginamit na pera ng kongresista at itong mga senador initemize raw. Ibig niyang sabihin, meron raw mga resibo na requirement na ipakita ang kanilang mga ginamit. Ngunit nabuking ito ni Sas dahil sa concurrent resolution na ginawa ni Ping Lacson na binasa ni Sas na wala naman talagang binago. Na parang, kasi itong si Sas, nag-iingay kasi ito ngayon si Sas gusto niyang paimbestigahan yung mga expenses. Dapat transparent, maipakita ng taong bayan kung paano nila ginamit ang pera. So itong si Ping Lacson, isa ito ngayon sa sumagot kay Sas na binago na raw niya yung resolution na ginawa niya. Paano binago na binasa ni Sas yung mga ginawang resolution ni Ping Lacson? Walang binago, maintain at prevail yung word na laging inuulit doon sa kanyang resolution na ginawa. Imagine tayong taong bayan kawawa. Kasi kung meron silang expenses na hindi natin alam ginamit nila ang pera natin for being a congressman, for being a senador, meron kasi silang mga expenses, travel expenses, maintenance, yung mga extraordinary funds, ganun ba? So tayong taong bayan, humihingi tayo ng resibo dyan. Pero sa resolution na ginawa ni Ping Lacson, pwede lang na walang resibo. Kung hindi, certification lamang. Ano ba yung certification? 'Di ba? Tayo, yung certificate, pero meron tayong pera na na-receive na this is to certify that Don Mar TV receives 100,000. Ganun ba? Walang exact and accurate na resibo na makikita natin na doon papunta yung mga ginasta na pera. So yan ang i-fight ni Sas. Na itong kongresista natin, itong mga congressmen at itong mga senators, mainly dito sa legislative branch of government, no? Hindi sila makapakita ng liquidation na i-explain yan ni Sas. Ipapakita ko ang video na yan at tayo ay magre-react sa explanation ni Sas na tumpak, sunog na sunog itong si Ping Lacson. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube, sa Don Mar TV, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang aware dito sa ating balita. Okay? So like and share sa video natin, Facebook at YouTube, Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. Follow, subscribe, Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, let's listen to Sas' explanation about this MOOE, no? Resolution na ginawa ni Ping Lacson na sobrang palpak. At ngayon nag-iingay si Lacson, sunog na sunog siya kay Sas. Okay, let's play the video.
okay, na may congressman na nabulol, okay, nung tinanong siya tungkol sa post ko about the legalized corruption. At ang pinaka-latest po na sumagot ay si former Senator Ping Lacson. Okay. Eto, kayo po ang huhusga kung si former Senator Lacson po ay nagsisinungaling. Okay? Ito po ang magiging katanungan sa live na ito na inyong sasagutin pagkatapos ng kung mag-explain. Kayo po ang hahatol kung si Lacson ay sinungaling or nagsasabi ng totoo. Okay. Bakit na-involve si Senator Lacson? Kasi po, nung 2011, 15th Congress, si Senator Lacson po ay nagpasa po, okay, nag-file po ng resolution. Ang tawag sa resolution ay concurrent Senate Resolution number 10. Okay, papakita ko sa inyo yung kopya ng resolution na yon. Okay. So, ito po siya. Okay. Ito po yung kopya. Okay. So, ayan yung, what do you call that? Control number. 15 Congress, second regular session. At ito po ang title. Okay. Concurrent Resolution number 10. Concurrent Resolution maintaining, ibig sabihin pinapanatili ang prevailing system, ibig sabihin ang umiiral na sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan as classified. Okay. So, ako po'y nagsulat tungkol dito at sinabi ko po ito ay legalized corruption. Kaya ko nasabi po itong legalized corruption dahil ayon din sa concurrent Senate Resolution number 10 na ito na pinasa ng Senado noong 2011 at ng Kongreso noong 2012 ay liquidation by way of certification. Ang MOOE or ang Maintenance and Other Operating Expenses ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives. So, kailangan lang ng liquidation by way of certification. Walang Na resibo. pinirmahan ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera na ginamit ng nila, okay, ay ginamit para sa Maintenance and Other Operating Expenses, MOOE. Okay? So, yan. Yan ang Senate Concurrent Senate Resolution number 10. Okay. Na ginawa ni Ping Lacson. Siguro, dahil sa inyong pag-iingay, narinig ni Lacson itong pinag-uusapan natin. So, siya po, si former Senator Lacson, ay nag-reply po today. Okay? Today, so October 20, 2023, ito ay kanyang website. Makikita niyo yan. So, kahapon pa yan. So, sabi niya, on the so-called legalized corruption resolution. So, ibig sabihin po mga friends, ay umiiral po ang ating kampanya. So, patuloy po tayong mga ngalampag at lumalabas po ang kasinungalingan. Okay, ito ang sabi ni Lacson. Sabi niya, kasi mahilig silang mag-imbestiga sa mga ginasta ni VP Sara. Ngayon, guguluhin natin rin sila. Ha? Guguluhin natin by asking them the liquidation na kanilang ginasta rin. Kasi para hindi unfair sa part ni VP Sara. there is no such thing as legalized corruption in Congress via a concurrent resolution, much less one with my involvement as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. Yan ang sabi ni Lacson. So, ang sabi po niya, misinform po daw tayo. So, ako naman nagpakalat nito no? So, ako daw ay misinform or seeking to disinform. Tingnan, kayo po ang huhusga kung sino po ang nagsisinungaling. Oh, sige. At nagdi-disinform. Okay. Si Lacson
O ikaw? O ako. Sige. Kayong huhusga. Sabi niya, as a background, I was tasked to file the said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability. Nakita niyo yan? More accountability daw by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts. So, liquidation of funds through the submission of receipts Yan ang daw sabi ang ni Lacson. nakalagay sa resolution. Oh. Sabi niya, before this, Binago na raw na hindi na certification, dapat raw magpakita ng resibo ang mga Senado at ang Kongreso. has been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress opened in 1987. So sabi niya, bago daw yung concurrent resolution number 10, sabi niya bago yung concurrent resolution number 10 na kanyang pinasa, liquidation through certification lang daw ang Congress. So dahil daw sa concurrent resolution number 10 niya, kailangan daw ang liquidation of funds ay may resibo. Sinabi ni Lacson yan. Meron na resibo. So, Pero sa kanyang ginawang resolution, sa concurrent resolution number 10, tingnan natin kung saan to pupunta, no? Okay. So, ayan, no? So, pumunta nga sa concurrent resolution number 10 yung link niya. So, anong sinasabi dito? Ulitin natin. Okay? Ang sinabi niya sa kanyang statement, binabago niya yung sistema. Paano binabago? Ang title ng resolution is Maintaining the Prevailing System of Accounting and Liquidation of the Respective Budgetary Allocation of each member of the Senate and the Patay House ka of ngayon, Representatives as classified. So ngayon, ang tanong natin, ang tanong natin ngayon, ang resolution, ang sabi, maintaining, sa Tagalog, pinapanatili. Okay? Pinapanatili. Prevailing. Ibig sabihin, ang kasalukuyang, okay? Sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng isang miyembro ng Senado at Kongreso as classified. So, anong binago mo? I-maintain mo nga yung sistema. correct. Ang umiiral, prevailing system, umiiral na sistema. Tanga ba kami na hindi namin naiintindihan? Title pa lang ng resolution, maintaining, pinapanatili. Sunog ka, Lacson. Sunog ka ngayon. Feeling, ang pangkasalukuyang sistema, umiiral na sistema. So, anong binago mo? Maintain mo nga Para masabi mong binago mo, Lacson, dapat ang word ay changing. Correct. Bakla ka ng taon. Maintaining is not the same as changing. Friends, humanap nga kayo ng dictionary na ang maintaining na word ay synonym ng changing. Lacson. Meron ba? Sumagot ka, Lacson. Oh, sabi niya, ano yung sabi ng statement niya? Ang lakas pa ng loob na i-link yung resolution, no? Mali-mali. Oh. Justifying sought more accountability by justifying the liquidation of funds through the submission of receipts. Okay. Before this, lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification. So, bago daw ang kanyang concurrent resolution, liquidation through certification daw. So, dahil daw sa resolution niya, liquidation through submission of receipts. Ikaw na, Lacson, ang nag-link ng resolution na to. Correct. Okay. So, wag po kaming gagaguhin. Okay? So, ito uli yung resolution. So, hahanapin natin. Okay? Okay, mag-ano tayo? Mag-control F search. Hanapin natin ang word na receipts. Kung may... Ito po. Oh.
receipts na word, zero. Mm. Sa resolution mo, Lacson. Walang nilagay na Ang receipt. word na receipts, Walang word na receipt. zero. Okay? O, sabihin natin receipt lang. Zero. Okay. Zero. O, wala kahit isang salitang Word na receipt. receipt o resibo sa resolution mo, Lacson, ay wala. So meaning to say, itong mga congressmen at mga senado natin, libre silang gumasta ng pera through certification lamang. This is certified na itong ginasta, walang resibo. So maraming corruption ang posibleng mangyari dito. Tingnan natin ngayon ang word na certification. Meron isa. Ayan o. Oh. Di ba? Certification. Ayan o. Whereas, in Booking ka recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational, and organizational structures of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed. So, ibig sabihin ni SAS, pwede lang talagang gumasta ang senador at yung mga congressmen sa kanilang mga ginasto. Ang liquidation lang nila is certification. So grabe guys, pwede talagang ma-corrupt ang pera ng taong bayan. Ngayon, ang argument ni Lacson sa kanyang resolution, meron raw nakalagay na itemize. So doon yung ang kanyang argument. Dito, pinakita yung itemize ni version ni Lacson na ipakita ko yung pinakita ni SAS na nag-liquidate raw ang mga senador at itong mga congressmen through itemization. Okay? So, pinakita ito na kung paano nila ginasta ang pera, pero hinahanapan pa rin ng resibo. Ayan. Mayroong itemized na kalagay dyan, ha? By way of certification. I-highlight ko yan, ha? In-explain yan. To each legislator were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Ngayon, Senator Lacson. Ito yung itemized, ha? Ganyan lang yan, no? Yan Ganyan lang. Senator offices, senator salary, yan ang way of liquidation nila. Nakasulat lang at may pumirma. Paano yan? Walang resibo. Yung mga ginasta ninyo. Hanap kayo ng kamalian ni VP Sara. Ha? Senator's extraordinary miscellaneous expenses Ibalik natin, ha? incurred for each senator for 2020 lang. Okay. Ito yan, no? Ayan, no? Itemized list of amounts paid to and Kasi ang argument ni Lacson, itemized raw. Doon daw nakalagay ang resibo. Itemized. So the fact na merong word na itemized, akala ni Lacson, doon siya makalusot. Itemized list na certified. Okay? Isa lang nag-i-exist sa COA. Wait muna, ha? Wait ko yan, ha? Okay. Ayan, o. He pointed out, si Lacson yan, he pointed out that the delicate nature of their duties as legislators calls for a system of liquidation by way of certification containing an itemized list on the Itemized list. Okay? Itemized list. Akala ni Lacson, lusot na sila doon. the amounts allocated to each legislator were utilized or expended in the performance. Kasi parang nililin lang nila ang taong bayan na from the word itemized, baka akala nila nandun yung mga resibo. Pinakita yung example ng itemized. Of their legislative functions. Ngayon, Senator Lacson, Dito na, mga kababayan, okay? At ganito po ang itsura ng itemized list na certified. Okay? Isa lang nag-i-exist sa COA. 2020 lang. Okay? Ito yan, no?
Ayan o, itemized list of amounts paid to and expenses of incurred for each senator for 2020. 2020 lang nag-exist. Oh. Ipakita yan ni SAS. Ganyan lang yan, oh. Yan o. Ganyan lang. Senator, offices, senator salary, senator's Grabe. extraordinary miscellaneous expenses, Yan o. travel, senators, travel. Ibig sabihin ni SAS, ganyan lang ang liquidation nila. Magbigay ka lang ng pera, ang pangalan ng senador o congressman, expenses, certification, pirma na. Oh, 'di ba? So, maraming corruption ang pwedeng mangyari dito. Salaries and benefits, staff, meeting and conferences, professional consultancy fee, supply. Ayan, file yan ha, official file yan ng legislative government natin. Supplies and materials, rental of motor vehicle and equipment, Walang resibo yan. may extraordinary and miscellaneous expenses, may other MOOE pa, capital outlay. That is not an audit. Correct. That is just simply a statement kung magkano yung na-receive mo. Correct. At dito mo inilagay. Pero, Walang resibo. dapat may resibo yan. Ang sinabi mo sa iyong sponsorship speech, Lacson, okay? Hindi ako nagmi-misinform, Senator Lacson. Kasi pinapakalat kasi ngayon ni Lacson na mali-mali raw itong si SAS. Ngayon si SAS na ang nag-explain, Lacson, we need your reply dito ni SAS. Paano nagkamali itong si SAS? Huwag kang gago. Okay? Ang linaw-linaw na ang record mo Okay, so paulit-ulit na yung explanation ni SAS kasi gusto kasi ni SAS malinaw yung sinabi ni Lacson na mali talaga. Huwag kang mag-reason out. Akala ni, sabi nga ni SAS na parang nagbungat ka ng statement, bagong statement ngayon na akala mo na kaming taong bayan at itong si SAS binago. Pero itong si SAS, hindi ito tumitigil na nangingikil ng mga ebidensya. O ayan, ebidensya yan. Lacson, so kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ni SAS. Pwede kayong mag-comment down below kung ano ang argument ninyo. Pabor ba kayo sa explanation ni SAS? Pabor ba kayo na pwedeng merong corruption na mangyari sa Senado, Kongreso sa kanilang mga ginasta? Okay? Posible ba? Okay? Re-replyan natin yung magandang argumento. So guys, like and share this video para kakalat sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV. Only here at Donmar TV ito na maipakita ko sa inyo ang mga balita na pro-government tayo pero dapat questionin rin natin ang ating gobyerno. Dito lang yan sa Donmar TV, okay? So guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. And see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.